Nanganib na maparusahan ng Supreme Court si Akbayan Representative Percy Sendanya at Richard Heydarian matapos silang sampahan ng indirect contempt dahil sa kanilang pahayag laban sa desisyon ng kataas-taasang hukuman sa impeachment complaint versus VP Sara Duterte. Si Margaret Gonzalez sa report. Dumulog sa Korte Suprema ang dalawang abogado na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico para mapatawan ng indirect contempt sina Akbayan Representative Percy Sendanya at Richard Heydarian. Ito'y kasunod ng kanilang pangapagbatikos at paggamit ng mga hindi angkop na salita laban sa mga ministrado. Hindi tanggap ni Sendanya at Heydarian ang pagpabor ng Korte Suprema sa pamamagitan ng unanimous decision sa petisyon na mabasura ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa desisyon ng Korte Suprema na sinulat ni Associate Justice Marvic Leonen na labag ang one-year bar rule at walang due process sa paghain ng impeachment complaint. Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Ayon kay Tolentino, bilang officer of the court, responsibilidad nilang mapanatili ang integridad ng pinakamataas na hukom kasunod ng paghain ng petisyon. For example, kay Percy Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na supreme cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Heydarian nag-post sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Samantalang nahaharap din sa parehas na reklamo si disbarred lawyer Larry Gadon dahil sa kanyang tuta ng mga Duterte remarks sa SC. Sinampahan ito ng reklamo ni Atty. Ferdinand Topacio. Sapagkat sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Siningle out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At 3 beses niyang sinabi, I was scandalized to be candid sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka gano'n na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at libelous na po yun hindi po natin maaaring palampasin. Si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema nagpaplano ring magsampa ng reklamo sa Korte Suprema laban kay Atty. Rene Con ng Kabataan Party List. Pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pa ang basihan ng hustisya sa bansa? Lahat ng law students, lahat ng abogado sa bansa, ang hirap ng kanilang pag-aaral para lang ipaulit-ulit sa kanila na napaka-importante ng konstitusyon at napaka-importante ng Korte Suprema. At pag sila ay naging abogado, saan sila nanunumpa? Dito. At anong tawag sa kanila? Officer of the Court. Ibig sabihin, opisyal ka rin ng Korte, ng Supreme Court. Di ba? Abogado ka ng kalaban, abogado ka ng kakampi. Kayo ay merong tungkulin ipagtanggol ang Korte Suprema. Kaya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sinasabi nilang unconstitutional yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, makita ninyo, appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila lahat magkakasama. Therefore, it is not a political question, political vote. Si Gadon, pumanat naman kay Topacio at sinabing gumagawa lang daw ito ng ingay para sa publicity. Hinamon ito si Topacio para sa isang singing competition. Po, kaibigan ko yang si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert niyan. But kasamang Larry, I'm sorry but this is no laughing matter. I am an officer of the court and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So I'm sorry, I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing.
Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan. Sa oras nagkatiga naman ng Korte Suprema ang petisyon, maaring pagmultahin ang mga respondent dahil sa indirect contempt.